Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting. Lahat kabanding. Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted. Issue Spotted. Kamusta po kayo today, mga kapamilya? Simula na naman po ng panibagong linggo. Panibago na naman po siyempre pagtalakay ng mga mainit na issue at balita dito po sa Issue Spotted. Kakananturing Tony Velasquez. Rica Lazo din po, inyong nakasama ang iinat partner. Mainit? Ang init today. Are you kidding? At least in Metro Manila. Are you feeling something extraordinary, partners? Hindi, mainit talaga maaraw kanina. Hindi naman morning. Hormones yan. Oo, hindi. Mainit kanina, morning, maaraw eh. Ako kasi I feel so cool, partner, dahil nakabuga ng diretso sa likod ko yung electric fan. Kaya naman pala. Pwede ba, Mission Control, pakitanggal nga yung electric fans dito sa likod ko? Arctic Because I feel like medyo may pagka-Siberia feels ang nasa likod ko. Sige. Nakatutok sa likod ko, K-pop Demon Hunter, my K-pop Demon Hunter kasi ayaw niya na maginawa. Because he's like a demon hunter. Thank you, Pose. Sanay sa mainit. Yeah, thank you, Pose. So how was your weekends, partners? Oh, partners, signal number 1, I'm under the water as usual. Grabe. Yes. Bumabagyo na, you're still diving and seasoning. Pero ang ganda ng tubig. Kalmado. Pag ganon, kalmado. Oo, kalmado. Maulan pero kalmado. And then pagbalik ko, pag-ahon. Batangas ba ito? Yes. Batangas. And then pag-ahon, ayun ang mga balita natin. Yeah. Meron na tayong mga casualties sa bagyong Ramil. Ang problema, malungkot yung 5 dun sa 7, magkakapamilya. Oo, ngayon nahulugan sila ng puno. Yun talaga na supposed to be pa, ay matagal na daw sinusunog yung puno para mamatay daw at hindi na nga bumagsak sa bahay nila. Ang problema siguro dahil sinusunog nga, humina lalo yung parang pinakaugat niya. Kaya nabuwal nung dumaan yung si Ramil, tuloy yung bahay nila. Pag ba ganun, partner, chinachop dapat yung puno para bumagsak. Yes. No? Alam mo, kapag nakikita mo medyo mahina na yung pinaka-base ng puno, yung pinaka-trunk niya, at baka medyo napapansin-pansin na imbis na tuwid yung kanyang pagkakatayo, medyo tumatagilid na. Delikado na yun. Sinyales na yun para talagang ipaputol mo na. Kasi kahit natukuran mo yun, partner, hindi kakayanin ng bigat yun. Malamang talagang titimbuang yun. At baka may mabagsakan. Yun na nga. Natuloy yung isang pamilya. Yun ang nakakalungkot, partner. Ang lungkot nga, partner, dahil yung detalye nun, sabi, halos hindi na raw makilala yung mga pamilya. Pasensya na, mga kapamilya. Pasindabi po. Well, butit nakalabas na rin po ng Philippine Area of Responsibility si Ramil. Medyo gumanda-ganda na nga po. Yung panahon, hindi na masyadong maulan. Kanina, mainit-init na rin yung panahon. We don't know kung ito po ay tuloy-tuloy na sana until Undas, which is already next week. Ano na ba? Next week.
Next weekend. Kasi ano pala ngayon, 25, 26, 27 the next weekend po, not this coming weekend. Next weekend po, undas na. No? So siyempre, marami-rami po sa mga kapamilya natin. Yung iba ay luluwas ng maaga. Yung iba po ay maaga-aga na rin pong pumunta sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. May nakita na akong post na ibang mga kakilala ko. Last week pa lang, dumalaw na sila, partner. Ay, kayo ba? Hopefully, makadalaw na rin kami by this weekend. Pero ang aking pong inaasahan, pare-pareho kami ng iniisip. Magkakasabay-sabay din doon lahat sa sementeryo. The weekend before actual undas. Pero kasi ang hirap din, partner, pag sumabay tayo sa mismong days ng undas. Yes. Dahil yung traffic papunta doon sa mga sementeryo, sigurado diba? yun. Sigurado yun. Traffic, yung problema sa parking sa loob, di ba? Yung ibang sementeryo kahit yung mga nakalipas na taon, bawal magpasok ng kotse. Mahirap din naman kung malaking sementeryo yan. Bawal magpasok ng kotse. Yung mga ibang cemetery, like for example, sa may North Cemetery, kadalasan yan, every undas, walang kotse dapat sa loob. Foot traffic lang ang pinapapasok nila. So, that's also a problem for those na gusto sana dumalaw pero magdadala ng sasakyan. Either magpark ka outside somewhere, meron sanang ligtas na papaparadahan, or magpapublic ka. Mabuti nga, partner, at may mga ginagawang hakbang na rin ng mga LGU, ng malalaking mga sementeryo na nagkakaroon ng mobility services sa loob. Mga shuttle? Mga e-trike, diba? Electric shuttle para sa mga matatanda. Pero hindi naman buong pamilya ay isasakay. Talagang yung mga nangangailangan lang ng mobility shuttles. Siguro. Kaya anyways, ngayon pa lang dapat, yun din mga uuwi, mag-book na kayo habang maaga pa. Yes. So anyways, today at yung pong mga issue tungkol sa korupsyon, di ba? Na bagay po talaga sa Halloweens, di ba? Mga kababalaghan. Ay sinasabi po ng ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla, asahan nyo na daw sa mga susunod na linggo ay meron na nga daw mga masisimulan na sampahan ng kaso. At ito pong mga kasong ito ay may kinalaman pa rin po, uunahin daw nila ay yung pong dun sa mga isinumite na ulat ng ICI patungkol po doon sa mga projects na naimbestigahan na in-inspection na sa Batangas saka sa Oriental Mindoro, partner. So doon daw nila sisimulan yung pagsasampa ng mga kaso. At ang sinasabi pa nung kapatid ni Ombudsman, si DILG Secretary John Vic Remulla naman, ay yung mga isasampa nga daw kaso ay maaring umabot sa 200, partner. Batangas tsaka alin? Oriental Mindoro. Ang unang mga sasampahan. Yung unang mga sasampulan. Parang unang binisita yung mga Bulacan area, di ba? Sorry, what did I say? Batangas. I said Bulacan. Batangas, naisip ko yung diving mo. Bulacan. So, Bulacan. Sorry, Bulacan and Oriental Mindoro. Ngayon, ang sinasabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, hindi lang po daw mga maliliit na isda ito, hindi daw mga gurami, bagkus ay balyena. Balyena daw. Nakakita ka naman ng balyena in your diving, partner. Ako pa lang yung balyena na nakikita ko sa ilalim ng dagat, partner. Akala ko ba sirena, hindi balyena. Ikaw talaga, partner. Pussycat, ano masabi ko na? Busog na busog yan si Pussycat pag ako kinagat. So, balyena daw, sinasabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na mga kaso na isasampa sa mga darating na linggo. At bilang babala, tutuluyan daw nilang ipakulong itong mga to. In-inspection na niya kanina yung bagong Quezon City Jail. At may mga pasilidad na daw na ba ilalagay? Yes, meron na daw. Ito daw bagong Quezon City Jail, malapit-lapit lang daw. Isang tumbling lang daw ito sa Sandigan Bayan. Kaya pag naihain na daw ng kaso sa Sandigan Bayan Anti-Graft Court, tumbling na sila doon. Yes, isang bakod lang daw. Nandun yung bagong Quezon City Jail at doon daw i-detain muna yung mga kakasuhan. So partner, aasahan natin yun. Because syempre yung mga taong bayan, araw-araw humihingi ng update. Tama. Ano na ba ang progreso, di ba? Ng investigasyon ng ICI, ng DOJ, ng Ombudsman. Lahat yan Hinaabangan na kung sino-sino na yung mga ituturo ng mga tao, yung mga malalaking personalidad. Gaano kaya kalaking personalidad itong sinasabi nilang mga big fish? Well, kung Bulacan ito at Oriental Mindoro, ang unang sinasabi nga ngayon ay maaaring ito ay mga district engineer, baka yung mga kontratista mismo, at syempre yung mga politiko daw na nakipag-ugnayan para daw magka-kickback dito sa mga kontratista at mga opisyal. Diba? Etong bagong gawang Quezon City Jail,
hindi naman sila bibigyan dyan ng 5-star accommodation, di ba? Pero sinasabi lang, malinis at mas, anong tawag dito? Komportable. Oo, kasi bago pa lang, di ba? At hindi din naman sila agad na isasama sa general population. Nakahiwalay lang din naman yan sila. So, magkakasama din kaya sila? Yun ang hindi natin masabi sa ngayon, partner. No? Pero kung ito ay tunay na talagang paggagamitan na detention facility para doon sa mga kakasuhan ng ombudsman, tingnan natin kung hindi magkaroon ng mga sakit ang mga ito at magpa-hospital arrest. Oo, isa pa yan. Na nakikita natin, laging nangyayari. Uso yan Yes. Yung nga sabi nila, di ba, yung parang wheelchair neck brace combination. Hindi, yung nakita ko, walker. Walker leg brace combination. Walker. Oo. So, yung sino-soft launch na yung magiging sakit. Ganon na mga estilo ngayon, mga kapamilya. I'm telling you. So, ganon na magkahiwalay po na pahayag po ito from the Ombudsman, from the DILG. At syempre, yung ICI ay magpapatuloy din yung investigasyon. Nagkaroon pa ng issue, partner, na anong tawag dito? Baka daw ang sabi meron daw sinusunod na script yung ICI